Naintindihan ba natin konti ang song mga pangalan? Yes. Amen. Praise the name of Jesus. Are we excited to hear the word of God? Amen. Amen. So napakaganda ang ibinigay ng Panginoon. May pastoras Dreams told me, kapatid, kailan ka ba tatayo? Kapatid sa kanya, marami siyang binigay sa akin na Sunday, hindi ako po tumayo. Dahil po, may mga okay lang ba hindi ako magmayo? Yes. Mas malakas ang busis ko pag hindi ako magmayo. Okay lang? Lagay ko na lang dito. Praise God. So, before po ako mag-mensahe, I want to share my testimony because our brethren from Larnaca is here. I'm so happy. I'm glad that you are here. Welcome, brothers and sisters. Hallelujah. Glory to God. So, I'm back. Hallelujah. I'm back. So, praise the Lord. I want to share about Larnaca. Welcome back from Greece. Yes, this is why the Lord didn't allow me to go grace. And now I'm here standing in front of you. Hallelujah. Hindi po ito haka-haka ni Pastora Librada that Larnaca is going natayuan ng church. Before si Pastora Librada ay nag-decide for Larnaca, masinsinan yung pag-uusap namin ni Pastora Librada. I told Pastora Librada dahil sabi niya hindi pa ako nakapag-decide for kung asaan ang i-open na church sa yung isa? Kapupitra or Larnaca. And I told Pastora Librada, the Lord touched me for Larnaca, but I don't want to go there. I told Pastor Librada. When I saw the bus there in the dyan sa ating tapuan. Hindi, dyan sa bus stop. Pindicodes. Hindi. Dito dyan sa may grocery dyan. Sa may Hellenic. Sa may Lisel. I saw a big bus and full of Filipino going to Larnaca. The Lord touched my heart. Wow, and the Lord told me, you are going to Larnaca. And then I told, no, I will not go to Larnaca. And I told Pastora Librada, Pastora, the Lord touched my heart for Larnaca. But I don't want to go Larnaca. You are going to Larnaca. Then Pastora told me, no, you are the one na nakikita ko for Larnaca. Sabi ni Pastora. And sabi ko, no Lord, I'm going to grace. Kung hindi mo ako itatayo ng Agape Shalom, I will go to grace. Ayaw kong mag-pioneering church. Because pioneering is not easy. It's not easy. Ayaw kong mag-umpisa ulit. Sabi ko sa Panginoon. It's not easy. Ito na Lord ang pagkakataon ko na pupunta ako ng grace. Because before Agape Shalom, nag-apply po ako ng Malta. And hindi din pinayagan ng Panginoon going to Malta. Dahil kung makikita ko si Pastora Rims at si kapatid Delilah, the joy in my heart hindi matutumbasan. Hindi ko kayang iwan si Pastora Rims at si kapatid Delilah. Sabi ko sa Panginoon, and the employer there is preparing my people. Because meron tayong kapatid doon na tumulong sa akin. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ito na ang pagkakataon ko. Agape Shalom is nakatayo na meron na Pastora Rims ay siya ang itinayo mo dito. So now, I'm going to grace. But the Lord did not allow me for Brethren of Larnaca. So Brethren of Larnaca, ito po ay the Lord. Ito po, ang Panginoon ay nagpadala
ng leading to Pastoral Librada ang hinadlangan ang aking pagpunta sa Grace. This is my first testimony when hindi ko ako natuloy, so habaan ko na. When I go to, nung tumawag sa akin ang embassy, nag-pray kami ni Pastoral Librada before I go. Sabi niya, okay, this is the time, ito po ang magiging desisyon natin kung ano ang result. Napakatagal before the processing. From the very beginning in the Philippines, mahirap na ang pag-process ng aking papel dahil ayaw ng Panginoon, but pinipilit ko. Many times, God give a dream for me. 3 times, God give a dream. Nagsabi ko sa Panginoon, Lord, I want to go, Grace, please send me there. Magpagamit pa rin ako sa iyo, Panginoon. But 3 times, the same dream that God gave to me. The same dream. But pinipilit ko pa rin. Sabi ko sa Panginoon, it's a fruit of sleeping. Sabi ni Sis Delilah lagi sa akin, bunga lang yun ng pagtulog. Kasi if I share with him my dream, sabi niya, bunga ng pagtulog. Sabi ko, it's a fruit of dream. Sabi, talagang pinagpatuloy ko na. At mga kapatid, ang laki ng inastos ko sa Pilipinas, pero noong una, noong sabi ng agent na, okay, process your birth certificate and your NBI. Alam nyo, na isa-isa yan. Instead of dalawa ang ipaprocess, sabi, NBI lang yung na-process. So sabi ng agent, no, you need both birth and NBI. So nahabot na naman for the next month na naman yung isa. So hindi talaga, very rough talaga yung process ng papers ko dahil ayaw ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon. Sabi ko, Lord, I want to go. I want to go. Pero hindi talaga kalugban ng Panginoon. Then the dreams come. Then Pastor Bob, nung napunta si Pastor Bob confirmed me, you are going to Larnaca. Sabi ko, in my mind, kayo ba ang mag-desisyon? Sabi ko, I will not go. In my heart, I will not go. Then, pinag-pray ako ni Pastor Bob, and the Lord, lead me again. You need to go. Hindi pa rin ako. Hanggang sa dumating ang time na tinawag ako ng embassy. Noong pagpunta ko din, 5 beses akong pumunta ng embassy, mga kapatid. A lot of money. 5 beses akong pumunta ng embassy. Sa pang-5 ng beses, mga kapatid, sinabi ng embassy sa akin. Hindi niya sinabi yung wala akong, una pa lang o ikapang-4 na punta ko. Instead na kukunin ko na yung aking visa daw, ang aking spelling ng pagperiedo, IRO. Yun po ang dahilan bakit hindi po ako nakapunta. Yun po ang dahilan. Sabi namin ni Pastora, kung ito'y kalooban ng Panginoon, tulungan mo ako sa prayer na ang Panginoon na ang ikilos talaga na hadlangan niya na makita ko na hinahadlangan niya yung papers ko. So nang hinahadlangan ng Panginoon ang papers ko kasi ayaw ko na ako ang mag-quit sa agency dahil wala ko akong makukuha because I will it already. Sabi ko ni Pastora Librada, Pastora, I want there ang magkamali. I want there na sila ang magsasabing hindi ako makapunta, hindi galing sa akin. So yun ang prayer ni Pastor namin ni Pastora Librada. And then when I go there, nakukunin ko na the wrong spelling of my surname is Makapsa. So hindi ako nakulong.
Nung kinuha ko, sabi ko, Lord, thank you for leading me. Thank you, doon po ako nagpakumbaba sa Panginoon nung kinuha ko ang aking papel na rose lily. Sabi ko, okay Lord, send me, here I am. Here I am. Doon po ako bumalik sa Panginoon, mga kapatid, na ang Panginoon, there is purpose for my life in Cyprus. And thanks God na ibinalik ng Panginoon ang aking puso. Binalik ng Panginoon ang aking isipan to stay and to obey the Lord. And He is good. God is preparing for Larnaca, for the revival of Larnaca. Because hindi po ito haka-haka at Larnaca na hindi matayuan ng Agape Church. Ito po ay maraming kaluluwa na naghihintay sa Larnaca. And God is using us. And God is using us for us there. Hallelujah. Amen? So thanks God for today. Hallelujah. Ako po ay babalik na sa aking preaching. Hallelujah. Are you there? Amen. Hallelujah. So our text for today. Praise God. Nung sinabi ni Pastor Arems, sabi ko din sa Panginoon, Lord, give me a word. Give me a word. I don't want to make a sermon na hindi nagmumula sa iyo, Panginoon. It's useless. So, nung ibinigay ito ng Panginoon, nabasa ko sa salita ng Panginoon, God give this word. 2 Chronicles, please open your Bible, but although it's here, but I want you to stand for this, to speak the word of God. Hallelujah. 2 Chronicles, chapter 5, verse 11 to 14. Tayo po ay magbasa, nandyan na ba kayo? Nakakita na ba kayo? Amen. Hallelujah. Tayo po ay sabay nating basahin, mga kapatid. This is the word of God for today. Hallelujah. Reading 1, 2, 3. The priests then withdrew from the holy place, and all the priests who were there had consecrated themselves regardless of their divisions. And all the Levites who were musicians, Asaph, Heman, Jeduthun, and their sons and relatives, stood on the east side of the altar, dressed in fine linen, and playing cymbals, harps, and lyres. They were accompanied by 120 priests, sounding trumpets. Then the trumpeters and the musicians joined in unison to give praise and thanks to the Lord, accompanied by the trumpeters, cymbals, and the other instruments. They raised their voices, praise and serve the Lord. He is good, and His love endures forever. Then the temple of the Lord was filled with the clouds, and the priests could not perform their service because of the cloud, and the glory of the Lord filled the temple. Amen. Hallelujah. So let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for everything that you have done in my life, in our life, Father God. Thank you, Jesus, for you are our good Father. Thank you for leading us, Panginoon. Thank you for today that we are here, oh God. We want to hear your voice, Lord. We want to hear, Father God, from you, Panginoon. We want to your presence, Panginoon, Lord God, in our life, Panginoon, to transform us, Panginoon, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, aking initaas, Panginoon, ang aking mga kapatiran, Panginoon, sa iyong trono, sa grasya, Panginoon, Lord God. So hear your to hear your words, oh Father God. Open their eyes, open their hearts, Panginoon, Lord God, that they will see, Panginoon, your goodness, Panginoon, that they will see your glory, Panginoon, hallelujah, sa araw na ito, Panginoon. And Lord, I lift up to you, Panginoon, hallelujah, anointing, Panginoon. Father, we thank you, we praise you, Lord. Triple anointing, Panginoon. Let my lips, Panginoon. Hallelujah. Let my lips, Panginoon, Lord God. Speak boldness with your word.
speak boldness with your word, Father. And we thank you, Lord God, that we will never be the same, Panginoon, when we hear your word, oh Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Empower your word today, Panginoon. Empower your words, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Ito pong lahat, Panginoon, aming Panginoon, ipagkatiwala sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. So praise be seated. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Oh, hallelujah. So, the book of 1st and 2nd Chronicles is traditionally sinusulat ni Ezra. Si Ezra po ang sumusulat sa ating teksto, sa ating pagbulay-bulayan today. So, the Chronicles was written around 450 to 400 before Christ. And ito pong istorya na ito takes place during Solomon's reign. Nakikita ninyo? Yung pagsulat nito is 450 to 400 before Christ. But the story takes place during Solomon's reign in 970 to 930 before Christ. So, ang purpose nito is to remind God's people of His covenant promises, the importance of genuine purity, unity, and worship, thanksgiving to the Lord. So mga kapatid, our theme for today is God's glory fills the house. Amen. Amen. Say to your seatmate, God's glory fills the house. God's glory fills the house. Amen. We need to speak, mga kapatid, that we are the house of the Lord, not this one. Our heart is the house of the Lord. So God's glory fills the house. Amen. Praise God. So our text give us an excitement account of dedication of Solomon's temple. Ito po ay pag-dedicate ni Solomon sa temple na pinagawa ng Diyos. So ang templong ito ay katuparan sa pangako ng Diyos kay David, kay Haring David. Haring David has wanted to build a beautiful house for the Lord. A beautiful house for the Lord. A permanent dwelling place for the Ark of the Covenant. Ito pong ang gusto ni Haring David. But God was not allowed to do, because Haring David is a man of war. Marami si David na napatay. Kaya ayaw ng Diyos na si David ang gagawa ng templo ng Diyos. Dahil ang templo ng Diyos ay doon titira ang presensya ng Panginoon. So, gayon pa man, nangako ang Diyos kay David, bibigyan kita ng isang anak mo. Maraming anak si David. Pero sabi niya, bibigyan kita ng isang anak na magtatayo ng magarbo templo para sa akin. And of course, si Solomon yun. And that is Solomon ang pinangako ng Diyos. And Solomon had completed the temple and the most magnificent temple in the world at that time. Ang engineer nito, hindi ako nagkakamali sa kung paano ko sabihin, ang Panginoon. Siya ang nagbigay ng ganyan kalaki ang haba, ganyan kalaki ang taas, ang Panginoon ang nag-design. Ang Panginoon ang nag-design. So ito po'y napakagago dahil ang Panginoon din ang nagbigay kung ano ang ilagay dyan. So, ang nilagay doon, it was filled with gold. Hallelujah! It was filled with gold. Materials nito ay lahat napakamamahaling bato, mamahaling mga kahoy. Kung babasahin natin ang Exodus, natin
Tama kasi. So, it was filled with gold, precious, but mga kapatid, pero ang kahalagahan ng temple was not the gold. Was not the size kung ilan ang laki, kung ano kalaki. Ang kahalagahan ng templo ng Diyos ay na lumukob ang glory ng Panginoon sa kanyang templo. Amen. Lumukob ang Diyos, ang presensya, ang glory ng Panginoon sa kanyang templo. So, today mga kapatid, let us experience God's glory filling us. Amen? Filling our homes, filling our church. Amen mga kapatid? Amen. Amen. We need to expect, we need to be expectant that the glory of the Lord, the presence of the Lord ay lumulukob sa atin sa araw na ito. Amen. Amen? Amen. Thanks God. Hallelujah. Una mga kapatid, point number 1. Preparation for God's presence. Hallelujah. Preparation for God's presence. So verse 11, the purity of the priest. Yan. The purity of the priest. Paano ba yun i-pronounce? Pare. The purity of the priest. Pare. Sa mga pare. So, sa verse 11, and all the priests who were there had consecrated themselves regardless of their division. Mga kapatid, hindi po ito division na nag-away-away sila ha, kundi iba-iba silang pangkat. Iba-iba ang pamilya nila, pero they are all Levites. Dahil only Levites can serve the temple. The temple. So, the word consecrate means to set apart, to cleanse. Hallelujah! To cleanse. Ibig sabihin, nilaan, nilinis nila, at nilinis nila ang kanilang sarili, at hinihanda para sa Diyos. Amen? Hallelujah! So mga kapatid, when God called Aaron and his son to be a priest, hindi sila basta-bastang nag-start sa ministeryo. Hindi sila basta-bastang nag-start na magpagamit doon sa templo. Hindi sila basta-basta nagpagamit sa Diyos, kundi nagpalinis muna sila. Hindi sila basta-bastang nagpagamit without preparation. Amen. So mga kapatid, we have a big event this coming next time. This is our prayer that the Lord will use us. Hindi tayo tatayo na magpakitang tao lang. It is not about us. It is about Jesus. It's about God. So mga kapatid, they first had to be consecrated, set apart, purified, and dedicated for God's service. Sa Old Testament, gusto kong malaman niya, sa Old Testament, consecration means, mga kapatid, is outward rituals of cleansing. Then, the people, ano ginawa nila? The people wash their clothes, the people, siguro naligo sila. We do not sinabi ditong naligo sila, pero I'm sure naligo sila. And I'm sure din, hinahindi nila ang kanilang mga sarili. Kasi it is an external preparation. External preparation. Sabi doon, never din silang makipagtabi sa kanilang mga asawa before na magpagamit sila doon sa templo. So, they offer sacrifices and allow the strict commands of the Lord before approaching God.
Hallelujah. Sa Exodus 19:10 natin siya makikita. So yung pag-offer nila mga kapatid, yung pag-offer nila ng sacrifices, hindi basta-basta mga kapatid. Bongacious ang kanilang ginagawa. Hallelujah. Hindi natin kaya mga kapatid ang preparation nila. Sa 2 Chronicles chapter 5 verse 6. Before the dedication of the temple, King Solomon and the entire Israel, mga kapatid, had gathered before the ark. Mga kapatid, sacrificing so many sheep and cattle that he could not recorded or counted. Mga kapatid, nagkatay sila na hindi na nila nabilang sa dami. Dahil big-event nga nila yun, hindi na sila, lahat ibinigay na nila. Lahat ibinigay na nila. Ang dami kaya nun, ilang malaki siguro yung kakaya nila noon. Praise the Lord. Pero sa ordinary day nila mga kapatid, kailangan nilang magkatay ng isang hayop para maalis ang kanilang kasalanan. Kailangan nilang magkatay ng baka o tupa o ano pang hayop. Salamat kay Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo mga kapatid. Dahil wala tayong baka ngayon mga kapatid. Wala tayong cattle mga kapatid. Ano ang i-offer natin? Ano ang i-offer natin? Kung nagpatuloy ang external cleansing. Ano ang may offer natin? Wala tayong baka mga kapatid. So praise the Lord. Patuloy tayo mga kapatid. So the priests were consecrated with the blood of sacrifices and anointing oil. Ang kanilang paglinis ng kanilang katawan. So it was the visible reminder of God's holiness ang kanilang ginagawa. People. So those who serve Him must be set apart. Amen. Amen. Kung gusto mong magsilbi sa Panginoon, kung gusto natin na magsilbi sa Panginoon, we need to set apart. We need to cleanse our lives. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. For the glory of the Lord. Hallelujah. Tingnan natin mga kapatid, the consecration of the New Testament. The consecration of the New Testament became deeper and more personal. Hallelujah. More personal ang consecration sa New Testament. Hindi lang ito panlabas, kundi tumagos sa puso at buhay. Dahil si Jesus mismo ang nabayubay sa krus. Dahil si mismo ang dugo ni Jesus ay tumatagas doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi basta-basta ang tumagas mga kapatid. Hindi basta-basta ang hinanda ng New Testament para sa atin ngayon. At ito ay dugo ni Jesus. Ang kanyang dugo ay once and for all. Amen. Ang kanyang dugo is once and for all sacrifices. Hindi na pwedeng magpakamatay, may mamatay pa para mag-alay ng kanyang buhay para sa sala ng isa. Kundi ang kamatayan ng Diyos doon ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo is enough. Is enough to consecrate us. Amen? Amen. So praise the Lord. So dito makikita natin na ang consecration ngayon ay hindi lang paghahanda to meet God for a moment. Hindi lang ito paghahanda na ma-meet natin ang Panginoon ngayon. Dahil sa Old Testament ay hinihanda nila, nag-consecrate sila just for a moment. Just for a moment. Uulitin na naman din nila for the next year. But this time is only one dedication ang buhay ng Diyos. Only one na namatay si Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. So, at
At itong pagkamatay, itong pag-consecrate ng Panginoong Hesus sa atin, isang lifestyle holiness, mga kapatid, empowered by the Holy Spirit. Amen? Amen. Hallelujah. So in short, mga kapatid, sa Old Testament, the consecration doon is preparing for external to encounter God temporarily. But but dito sa New Testament, kinoconsecrate tayo ng Panginoong Jesus internally, mga kapatid, sa ating kinaibuturan ng puso. Amen? Amen. Para tayo ay manatili sa presensya ng Diyos. Hallelujah. So balik tayo, mga kapatid. Ang mga Levita ay nagsiserve ng palinis muna sila. Hindi sila nagpatuloy sa ministry without holiness. Hindi sila nagpapatuloy sa ministry without kabanalan, mga kapatid. Sabi sa Hebrews 12:14, without holiness, no one will see the Lord. Amen. Amen. You want to see the Lord? We want us to see the Lord? Amen. 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 Let us be holy. For God is holy, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So holiness is always the first step before the presence of God. Ito kung holiness, ang ating pagpakabait sa harapan ng Panginoon. Ito po ang unang hakbang na ang presensya ng Diyos ay sumasa atin. Amen? Praise the Lord. So, mga kapatid, let us examine our hearts. Amen? Let us examine our hearts. Is there pride? Is there unforgiveness? Hidden sin? Hindi tayo pwedeng lumapit sa Kanya na may dalang pride. Amen. Hindi tayo pwedeng lumapit sa ating Diyos na may dalang tayong kasalanan. Amen. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos with a heart of prison. Amen? Lahat tayo, mga kapatid, magpalinis tayo sa banal na lubog na tumagas sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hallelujah. Lalapit tayo sa Panginoon na may malinis na puso. Amen? Just as the dirty pipes, kung may mga daluyan ng tubig, mga kapatid, kung meron naka-block dyan na mga dirty, wala pong dumadaloy dyan na malinis na tubig. Gaya din, the same way, sin blocks God's presence in filling us, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So praise the Lord. So lalapit tayo sa Panginoon. Magpalinis tayo sa Panginoon kung gusto natin mawalang hadlang ang pagpasok ng presensya ng Diyos. Hallelujah. Magpalinis tayo sa Panginoon na ang ating puso ay handang magpakumbaba. Amen? Handang magpatawad. Mga kapatid, we are not perfect. Yung sino ba po itong hindi nagkasala? Through our words, through our actions. Lahat po tayo nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon at sa harapan ng ating mga kapatid. Amen. But if we have the heart na ready tumanggap, na handang magpatawad at handang magpakumbaba, the Lord will bless our hearts. Amen. Amen? Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. And we will experience the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. So, pangalawa, mga kapatid. Pangalawa. Worship brings God's presence. Amen. Hallelujah. So, verse 12 to 13. So, verse 12 to 13. A. The unity in worship. All the Levites who were musicians, si Asaph, si Heman, si Jeduthun, and their sons and relatives stood on the east side of the altar, accompanied by the trumpeters, cymbals, and the other instruments. And the trumpeters and the musicians joined in unison to give praise and thanks to the Lord.
of God. Amen. They are united as one in declaring the goodness of God. Hallelujah. At hindi nakabase ang kanilang pagpupuri sa kanilang galing. Hindi nakabase ang kanilang pagpupuri sa ganda ng kanilang mga boses. Hallelujah. Kundi sa tapat na puso at sa isang layunin na itaas ang pangalan ng Diyos na tapat at mabuti. Amen. Hallelujah. We praise your name, O God. So, the Levites, mga Levita, mga kapatid at ang musician, hindi sila nagkanya-kanya. Walang kanya-kanya. Walang kanya-kanyang umawit. Tumayo silang nagkakaisa. Sabay-sabay na umawit. Wala silang kompetisyon. Amen. Dapat sa ating mga worship team, kahit ikaw maganda ang boses, don't look down sa hindi maganda. Dahil hindi yan tinitingnan ng Diyos kung ano ang boses mo. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Walang nagpasikat. Hindi tayo pwedeng tumayo, mga kapatid. Natatayo ako para magpasikat. Nagaling ako kumanta. Amen? Walang division sa mga worship team. Amen? Hallelujah. Walang sariling intensyon. Hallelujah. Praise the Lord. Kundi magkakaisa in one accord with one purpose. Only to glorify the living God. Amen? Hallelujah. So ang katotohanan sa presensya ng Diyos, kung ang presensya ng Diyos come down in worship and God's reveal His mayayag ang kanyang kapangyarihan, mayayag ang kanyang glory sa ating pag-unite in worship. So, kung may division, mga kapatid, ito po'y hadlang sa pagkilos ng Espiritu Santo. Ito po'y hadlang sa pagkilos ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Pero kung may pagkakaisa tayong pagsamba, may dala itong kapangyarihan ng Panginoon. Amen? So, makita natin, mga kapatid, sa Acts chapter 2, kung naalala ninyo, when the disciples were united in prayer in the upper room, the Holy Spirit came upon them. Amen? Amen. The Holy Spirit came upon them. Because they are united in one spirit. They are united in one purpose. Only to praise in God. Only to glorify the name of the Lord. Amen. Hallelujah. So, sa ating church, mga kapatid, is unity matters. More than talent. Alalahanin natin. Sa church is unity matters more than talent. Worship is not about who is the best singer. Worship is not about who is the best. Maganda siyang magpaawit, maganda siya. But ang tinitingnan ng Panginoon is about glorifying God together. Amen. Amen. Ang tinitingnan ng Panginoon, kahit 120 ang boses mo. Ako, always ako 130. 120 kayo, 130 ako. Magalit na si Sister Delilah sa akin. Bakit hindi mo makuha ang timing? Hindi ko talaga makuha ang timing. Kaya sabi ko, umpisahan mo na. Kasi hindi ko makuha. Pero it is not about, mga kapatid, kung hindi ka marunong. It's about the heart. Amen. Amen. It's about the heart. But we need talaga na matuto tayo sa tulong ng Panginoon. Amen. Para mayroong kagandahan ang ating pag-worship sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, tanungin natin ang ating mga sarili, kapatid. Hallelujah. Pumasok ba tayo sa church
nadala ang unity or division? Unity. Amen. Pumasok ba tayo na nagkakaisa sa pagpupuri? Amen. O distracted or distract tayo sa maliliit na bagay. Hallelujah! Ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam yan. Kung pumasok tayo, nadala ang unity or dala ang distraction. Hallelujah! Tayo ang Panginoon lang at ikaw ang nakakaalam, mga kapatid. Hallelujah! How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Amen! So, napakaganda talaga, kapatid, na napapansin niyo ba? Napapansin niyo ba? How good and pleasant it is when God's people live together in unity. And that is So unite. the tulong of the Holy Spirit. And that is now the agape shalom. Amen. Sa tulong ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. So mga pangatlo, mga kapatid, the manifestation of God's glory. Dito na tayo sa panglas. Hallelujah. Sa verse 13b to 14. The temple of the Lord was filled with the clouds, for the glory of the Lord filled the temple of God. The priests and the Levites began to sing and play their instruments with one voice declaring, Hallelujah! He is good and His love endures forever! Hallelujah! Napakaganda ang kanilang mga dinideclare, mga kapatid. Sabi nila, napakabuti ang Diyos! Hallelujah! At ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Hallelujah! Tunay nga, napakabuti ang Diyos, mga kapatid. We are all healed. Amen. We are all healed. We are all healed. Amen. Dahil mabuti ang Diyos. Kasi kung hindi mabuti ang Diyos, lahat tayo wala dito. Dahil tayo ay but because God is good, amen, we are all healed. And His love endures forever. Amen. Hallelujah. Napakaganda, napakasarap ang salita ng Panginoon, mga kapatid. And that very moment, mga kapatid, nung kumanta sila na He is good and His love endures forever. And that very moment, the glory of the Lord filled the temple. Amen. Hallelujah. Amen. Like a thick cloud. Like a thick cloud. And hanggang sa hindi na makagalaw ang mga pari sa kanilang paglilingkod. Amen. Hallelujah. So what a powerful manifestation of the glory. Amen. What a powerful manifestation of God's glory. Ganyang kapangyarihan ang Panginoon, mga kapatid. God's presence came in a form of cloud, the visible sign of His glory. Hallelujah. And that glory, mga kapatid, transform us. Amen. Hallelujah. And that glory, mga kapatid, transform us. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lang nakikita, mga kapatid, kundi nararamdaman ang pagbabago. Amen? Nararamdaman ang pagbabago ng atmosphere. Yes. Nararamdaman ba natin, mga kapatid? Sa loob ng church. Nararamdaman ba natin, mga kapatid, na may pagbabago sa ating puso, sa ating buhay? Amen. Amen. Sa templo na ginawa ni Solomon, the glory of the Lord lumukop doon sa templo doon sa templo na para siyang ulap na lumukop doon. Sa buhay natin, mga kapatid, the glory of the Lord nagbibigay ng kapayapaan. Amen.
sa gitna ng pagsubok. Yes. Sa gitna ng bagyo. Hallelujah! Woo! Nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng bagyo ng ating buhay. Hallelujah! Amen! Sa gitna ng anong nararamdaman mo? Sa gitna ng kapahamakan, merong binigay ng Diyos na kaligtasan. Amen? Hallelujah! Sa gitna ng sa kabila ng aking nararamdaman na kahinaan, Yes. merong ibinigay ang Panginoon na kalakasan. Amen? Sinong nakaranas na panghihina at pinalakas ng Diyos? Amen! Hallelujah! Praise the name of Jesus. Ganyan ang presensya ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa Yes. sa gitna ng kawalan. Amen! Amen. Hallelujah! Glory to God! Glory to God in the highest. His glory, His very presence is dwelling us. Amen. Amen? He's dwelling us. His very presence to transform us. Amen. If there is if we are willing. Amen? If we are willing na magpa-transform sa Panginoon. He is there. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, every time we gather in worship, whether sa church, whether sa ating bahay, whether na, or kahit mag-isa na lang tayo, we need to expect God's presence. We need to expect the glory na mag-manifest sa ating buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Habang dinideklara natin sa ating mga labi that He is good. His love endures forever. Amen. So, yun ang pagkakataon na maranasan natin ang presensya ng Diyos. Amen? The real transformation na gawin ng Panginoon. Kung ideklara natin na siya ay mabuti at meron tayong puso na handang sumunod sa Kanya. Amen. So sa Acts 16, sa Acts chapter 16, Paul and Silas were in the prison. I know that we know this story. He sang hymns to God, and suddenly the presence of God shook the prison door. Amen? The door is open, and God's glory came, and the chains are broken. Amen. Amen? And the freedom is released. Amen? Amen. Hallelujah! Do you believe? Do we believe, mga kapatid? Yes. Amen. That the Lord were going to release us. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. So, ang purpose ng worship, mga kapatid, it is not for us to feel good, but to glorify the Lord. Amen. To glorify the living God in our lives. So kapag dumating ang glory ng Panginoon, siya lang ang ating nakikita. Hindi natin nakikita si sister, ganun pala siya. If the glory of the Lord is in your life, if the presence of the Lord is in your life, hindi natin nakikita ang ating kapatid. Kundi pagmamahal na mula sa Panginoon ang ibinigay ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. So mga kapatid, sa umagang ito, ang mensahe, tatlo ang ibinigay ng Panginoon kung paano natin ma-experience ang glory ng Panginoon. Una po is the preparation of God's presence is God fills the heart kung tayo po ay magpusikip sa ating mga puso. Pangalawa po, worship brings God's presence kung God dwells in united in worship. Kung nagka-unite po tayo mga kapatid. Pangatlo, manifestation of God's glory. Amen. God Himself is the highlight, mga kapatid. Not us, mga kapatid. Kumbaga, God is the center
of our worship. God is the center of our life. Amen? Hallelujah. Glory to God. So doon po sa templo ni Solomon, doon po sa temple, hindi po yung gold at ang beauty ang importante doon, kundi po the glory of the Lord filling the house. Hindi po sa ating buhay, kahit lahat meron pa. Kahit ikaw po, lahat nandyan na sa iyo, wala ka nang kailangan ng iba. Pero that is not the importance, mga kapatid. Magiging walang saysayan kung wala ang presensya ng Diyos. Amen? Kung wala ang presensya ng Diyos, magiging walang saysay ang ating mga buhay sa harap ng Panginoon. Hallelujah. So today, if you want God's glory in our lives, in our family, in our church, hallelujah, we must be kings. We must be united. Hallelujah. We must be hunger for God's presence. Amen. Hallelujah. I always heard united every Sunday. Every Sunday. But mga kapatid, kung wala po tayong pagkakaisa in worshiping the living God, walang saysay ang ating mga pagbubunlay. Yung pagbubuntay sa Tagalog tayo. Wala ang ating pagbubunlay. Ang ating pag-worship. We need the real, we need the clean heart before the Lord, before the presence of the Lord. Mga kapatid, our anniversary is coming. Before tayo lahat magpagamit sa Panginoon. Hallelujah. We need to be cleansed. Amen. Sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Let us stand and let us ask forgiveness sa ating Panginoon. Let us purify our hearts through the blood of Jesus that shed on the cross. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven. Thank you so much, Panginoon. Hallelujah. If you want God's glory sa ating mga buhay, lalapit tayo sa Diyos, mga kapatid. He is faithful. He is faithful and just to forgive us. Hallelujah. And cleanse us from all unrighteousness. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name, O God. Thank you for everything that you have done, O Lord, sa aming mga buhay. Hallelujah. Let's sing this song. Hallelujah. Standing, yung kinanta natin kanina, yung kinanta natin sa call to worship. We praise your name, O God. Hallelujah. It's heart of the servant. Oh, hallelujah. Let's sing this song at imin natin ang awit na ito. Let us ask forgiveness as we standing in the presence of the Lord. Hallelujah. Oh, we worship your name, Father God. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hingi natin ng tawad ang ating mga nagawa na hindi kaya-aya sa Panginoon, Lord. Sa Panginoon. Hallelujah. We thank you so much, Panginoon. Hallelujah. We praise your name. Thank you, Jesus. In awe of your grace, Yes, hallelujah. Sa grasya mo lang kami nakatayo. setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth,
Panginoon. Help us to be purified, Panginoon, for your use, Panginoon. Unite us, O God, as your people, Panginoon. Hallelujah. That our worship, Panginoon, be raised as one, Panginoon, Lord God. As one sound, O God, before you, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. And above all, Panginoon, may your glory fills our hearts, O God. In our homes, Panginoon. In our church, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Let your presence, Panginoon, Lord Jesus, ang kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Not our performance, Panginoon, that people will see, Panginoon. Hallelujah. But Lord, ang iyong Espiritu, Panginoon, Lord God, at lumulupot, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Fill us, Panginoon. Fill us, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon, Lord God. Hallelujah. We are here, Panginoon. Nagkaisa kami, Panginoon, na purihin ang pangalan mo, Diyos. Nagkaisa kami, Panginoon, Lord God, bago kami, Panginoon, mag-celebrate, Panginoon, sa aming pangatlong anniversary, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Hallelujah, linisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Hallelujah, na kami mga, Panginoon, ay dapat, Panginoon, na tumayo, Panginoon, na magpagamit sa iyo, Panginoon, to usher your people, O God, sa iyong presensya, Panginoon, Lord Jesus. Sa araw na yun, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Kami po inisin niyo. Kami po, Panginoon, O God, ay bigyan niyo, Panginoon, Lord God, ng tunay na transformation sa aming puso, Panginoon, Lord God. Through the power of the Holy Spirit, Panginoon, Lord Jesus. Sa oras na ito, O God. Hallelujah. Ang bawat isa, Panginoon. O God, hallelujah. I pray, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nag-desire, Panginoon, Lord God, na magpagamit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lukupan mo sila ng iyong Espiritu, Panginoon. Dahil your Spirit, Panginoon, ito lang, Panginoon, ang magbigay sa amin, Panginoon, ng tunay na magbigay ng kausaban o transformation sa amin mga buhay, O God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Sa oras mo ngayon, Holy Spirit, we welcome you, Holy Spirit, in this place. We welcome you in this place, Holy Spirit. Fill us, Holy Spirit. Fill us, Holy Spirit, as we continue, Father, to worship you in one spirit, O God. To continue to worship you, Lord God, in one accord, Panginoon. In one purpose, Panginoon, Lord God. Only to glorify your name, Panginoon, in our midst, Panginoon, Lord God. Father, we thank you. Father, we glorify your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Ang iyong Espiritu, Lord, ang iyong glory, Panginoon. Ang aming, Panginoon, kalakasan, Panginoon, Lord God. Ang iyong Espiritu, Panginoon, Lord God. Ang siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kakayahan, Panginoon, Lord God. Ang siyang nagbibigay sa amin ng leading, Panginoon. Ang siyang nagbibigay sa amin ng guidance, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Sa paglakad, Panginoon, patungo sa iyong kalooban, Panginoon, Lord God. And we thank you for this very moment of time, Panginoon, Lord God. Bless, Panginoon, Lord God, ang mga puso, Panginoon, nakinig sa iyong salita, Panginoon, Lord God. And bless, Panginoon, magkulay-kulay, pagkulay-kulayan namin, Panginoon, Lord God, ang iyong kabutihan, Panginoon, na dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, Lord God, hallelujah, kami po, Panginoon, ay nakatayo. Kami po, Panginoon, Lord God, ay may kalakasan, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay magpawalang hanggan, Panginoon, Lord God, ng iyong kabutihan, Panginoon, Lord God. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, that your love, O God, for us endures forever, Panginoon. And we thank you, Lord, for your grace. We thank you for your mercy, Panginoon. We thank you for your love, Panginoon, Lord God. Hallelujah, that your love, O God, hallelujah, at siyang nag-abot sa amin, Panginoon, Lord God, galing, Panginoon, sa kasalanan of other God. And thank you, Lord, na kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ay kami, Panginoon, meron, Panginoon, puso, Panginoon, na lalakad, Panginoon, patungo sa iyong kaluwalhatian, O God. And we thank you, Lord God. I pray, Panginoon, Lord Jesus, that every one of us, Panginoon, hallelujah, sa bulwagang ito, Panginoon, Lord God, na ang iyong presensya, Panginoon, ay
ay lulukob sa bawat isa, Panginoon. Amen. Ang iyong presensya, Panginoon, ang siyang magbigay, Panginoon, Lord God, ng tunay, Panginoon, Lord God, na aming kausaban, na aming pagbabago sa buhay, Panginoon, Lord God. Without you, Father, we are nothing, Panginoon. Apart from you, Lord, we are nothing, O God. Hallelujah. And we thank you, Lord Jesus, na ikaw, Panginoon, ay binibigyan namin, Panginoon, ng karapatan, Panginoon, na makialam sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Binibigyan ka namin, Panginoon, ng karapatan, Panginoon, na itimon ang aming mga buhay, Panginoon, patungo sa iyong kaluwalhatian, O God. And we thank you, Lord God, hallelujah, sa oras na ito, O God. Sa iyo lamang ang mga papuri, Panginoon, ang mga pagsamba, Panginoon, ang mga pagpasalamat, Panginoon, Lord God,